So, 1 Corinthians chapter 12, please. May I request all of you now to please get your Bible and open your Bible in the book of 1 Corinthians chapter 12. At magsisimula din po ang aking pagbasa sa verse number 1. Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. Know ye not that you were Gentiles carried away unto these dumb idols, even as you were led? Wherefore I give you to understand that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed, and that no man can say that Jesus is Lord but by the Holy Ghost. Now there are diversities of gifts, but the same Spirit. And there are differences of administrations, but the same Lord. And there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. For to one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by the same Spirit, to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another diverse kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. But all these worketh that one and the self-same Spirit, dividing to every man severally as he will. For as the body is one, and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into the one Spirit. For the body is not one member, but many. If the foot shall say, because I am not of the hand, I am not the hand, I am not of the body, it is therefore not of the body. And if the ear shall say, because I am not the eye, I am not of the body, is it therefore not of the body? If the whole body were an eye, where were the hearing? If the whole were hearing, where were the smelling? But now hath God set the members, every one of them, in the body, as it hath pleased him. And if they were all one member, where were the body? But now are they many members, yet but one body. And the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee, nor again the head to the feet, I have no need of you. Nay, much more those members of the body which seem to be more feeble are necessary. And those members of the body which we did think to be less honorable, upon these we bestow more abundant honor, and our uncomely parts have more abundant comeliness. For our comely parts have no need, but God hath tempered the body together, having given more abundant honor to that part which lacked. And that there should be no schism in the body, but the members should have the same care one for another. And whether one member suffer, all the members suffer with it. Or one member be honored, all the members rejoice with it. Now ye are the body of Christ. Now ye are the body of Christ. Now ye are the body of Christ, and members in particular. And God had set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues. Are all apostles, are all prophets, are all teachers, are all workers of miracles, have all the gifts of healing, do all speak with tongues, do all interpret, but covet earnestly the best gifts, and yet shew I unto you a more excellent way. So again, akin pong gustong bigyan ng emphasis ang sinabi po ng verse number 27, now ye are the body of Christ. So the title of my message tonight, the body of Christ. Let us pray. Our gracious, loving Lord, our God, thank you so much for giving us this opportunity once again to gather together in thy name, to hear thy holy words, and to study it.
Lord, I pray that you will empower again your humble servant. I need you, Lord. Please give me wisdom. Guide me, O God, and fill me with your Holy Spirit. Reach the heart of your people through this message, O Lord. Thank you so much. Ingatan mo po mga kapatiran po namin na marahil po still on their way patungo po sa lugar na ito. At ang mga kasama po namin sa online na hindi po able na makarating po ngayon, nawa sila po'y mag-focus sa pakikinig ng iyong mensahe. And please, Lord, pagpalain mo po kaming lahat. At nawa ang iyong pangalan ng may dambana at nawa dakilan Diyos ang iyong kadakilaan ang mahayag sa bawat isa po sa amin. Again, thank you so much. At sa iyo ko po'y pinagkakatiwala ang aking pangangaral. Ito po ang aking panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. You may now be seated. Upo na po tayo. So ito pong buong chapter na ito, makikita po natin na naisulat ni Apostol Pablo sa pagnanais na ipaunawa sa mga mananampalataya ang kahalagahan ng tinatawag nating harmonious relationship sapagkat binigyang diin po niya rito na ang church ay ang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano man po ang ating kalalagayan, kung tayo'y totoong mananampalataya at kung tayo po ay miyembro ng kalipunang ito. Ito yung tinatawag nating eklesiya. Mga kapatid, tayo po ay dapat magkaroon ng malinaw na unawa sa katotohanan na tayo pong lahat ang bumubuo ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo. So, alam naman po natin na ang background po ng pagsulat na ito ni Apostol Pablo is to rebuke the carnality of the Corinthian believers. Dahil sa kanilang karnalidad, imbis na sila po ay maging pasulong, sila po'y nagiging paurong. Imbis na sila po ay nasa advantage, sila po'y dumanas ng malaking disadvantage at isa na nga po rito ay ang rason ng kanilang pagkakabahabahagi. One of the reasons ay yung kanila pong division, mga kapatid. Yung pong pagkakanya-kanya. Ito po ay isa sa masasabi po nating hindi magandang tanawin sa usapan ng tinatawag nating iglesia. Sapagkat ating pong pinaniniwalaan, because clearly from the Word of God, itinuturo po na ang church ay body of Christ. Amen? So kaya ilang bagay po ang gusto kong talakayin po natin patungkol sa mensaheng ito. Una po, the truth and teachings about the body of Christ. Ano po ang katotohanan o katuruan patungkol sa katawan ng ating Panginoong Kristo? At ang magiging emphasis natin is the different parts. Okay? Na ang katawan ng ating Panginoon ay meron pong iba't ibang bahagi. Ito pong katotohanan ito, actually po, gusto kong sabihin sa inyo na ito pong ating mensahe, inspired din po ito ng mentoring po namin. Sa naging celebration po ng aking pong birthday. By the way, sa mga hindi ko po nasasagot, please understand. Una, hindi ko pa naman po talaga birthday. Okay? So, medyo marami po talaga. Hindi naman ako makapag-post ng isahan sapagkat darating pa lang naman talaga yung birthday ko po. Pero masaya po yung nababati. Pero hindi lang po masaya yung napagtatampuhan, okay? So, ibig sabihin, better na hindi po ako nabati kaysa doon sa pag hindi ko po na-replyan, medyo magdaramdam. So, please understand na ako po ay medyo busy pastor. Ang ibig sabihin, it is not easy for me na talagang madali ko pong ma-replyan ang lahat. At sabi ko nga, kaya hindi ko magawa yung isahang reply sapagkat wala pa naman po. Sa March 9 pa po ang birthday ko po. Pero salamat po sa talagang mga kahit alam nyo pong March 9 ang birthday ko, binabati nyo na po ako ngayon. Kumbaga, nakakataba ng puso po yun. Okay, I am not negative to that. I am very positive because yung po'y indikasyon lang. Ibig sabihin, ipinapakita, you are implying that I am important to you. Diba? Medyo yung pong damdaming yun, masarap po yun. Nagpapaliwanag lang po ako na hindi ko po marireplyan isa-isa. So, nung ako po'y surpresahin po nila, at nagkaroon muna po kami ng mentoring, ito po yung passage na ginamit.
At napakaganda po nung naging pagtalakay namin. And because of that, dyan nyo po makikita na ang pastor po ninyo, kahit madalas ako po'y nagpipreach, pero ako po ay laging eager and excited to listen to the message. Okay? Every time na meron pong magsasalita, every time na meron pong preacher, mga kapatid, mga minamahal, hindi ko po pinalalagpas ang pagkakataon na ang Banal na Espiritu po ay makakapangusap po sa akin at ito nga po ngayong gabi ang naging kapasya ng aking puso na bagamat hindi naman po ito eksakto yung mentoring po namin pero ito yung passage kaya sabi ko it is good to somehow encourage the people and share this message to the people na ang usapang church ay usapang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? And sabi ko nga, pagkakatawan, ang magandang pag-usapan po dyan, yung magandang meron tayong healthy body. Di ba? Malusog na katawan. Hindi po maikakaila po yan na talagang ang laki-laking advantage kapag tayo po ay merong healthy body. So kaya dito po, yun ang magandang makita nyo. Yung truth and teachings about the body of Christ. The truth and teaching about the church. Ano po? Na meron pong iba't ibang bahagi. Okay? Ito ay malinaw na tinalakay po ni Apostol Pablo sa kanyang panulat. Sinabi po niya, mga minamahal, ang mga pahayag na ito. Ang sabi ng verse number 12, for as the body is one, and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. Amen? So, ipinapakita po niya ang katotohanan at ang katuruan na ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo ay meron pong members. Ang ibig sabihin po, mga kapatid, sapagkat ang ginamit na illustration ay body, yung katotohanan sa body, iba-iba po ng tinatawag nating body parts. Di po ba? Hindi po puro mata. Kasi pag puro mata, pinya po yan. Okay? Hindi rin naman po puro kamay. Sapagkat magiging pugita ka niyan. So, yung idea po, sa naintindihan natin na paglalarawan na ang church daw po ay body of Christ at ang katotohanan, katuruan patungkol sa body of Christ, meron tayong iba't ibang role na ginagampanan. Iba-ibang bahagi po natin. Kaya po hindi magandang magkainggitan po tayo. Mas maganda po maging complementing po tayo sapagkat ang unang magandang tuklasin natin, ano ka ba sa bahagi ng katawan? Di ba? Ano ka sa bahagi ng katawan? So, importante po ito sapagkat pag hindi naintindihan ito ng marami, ang tendency po magpapaligsahan. Di ba? Yung bang kasagwaan na makita natin na paa ka pero pinipilit mong trabahuhin yung trabaho ng kamay. Naintindihan niyo po? I mean, in the reality of life, we cannot deny the fact na magiging awkward na kapag ka po yung function na dapat ginagawa ng kamay, nagpipilit yung paa na siya ang gagawa. Dinisenyo po na kamay ka at bilang kamay, may mga specific roles. Merong mga specific function. I should say, meron tayong dapat maging, masasabi nating function bilang bahagi ng katawan. Opo, nililiwanag niya sa kanyang pagtuturo, isa lang ang body, pero iba-iba ang bahagi. At kung ito po'y inilalarawan sa church, it is good na ako at ikaw ay magkaroon ng clear understanding patungkol sa kung ano ba ang bahagi po natin sa katawan. Meaning to say, it is also good to learn from this message not just the truth about the body, okay, but also the task. Okay? The task of the body. Na bilang katawan ng ating Panginoong Jesucristo, kung titingnan nyo po sa panimula, alam nyo yung binanggit po ni Apostol Pablo, nilinaw po niya na merong iba't ibang kaloob. Di ba? Meron pong different, yung pong masasabi nating iba-ibang kaloob ng Banal na Espiritu. Pansinin natin sa verse number 1. Ang sabi po dyan,
Now, concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. Kaya ko po gustong bigyan ng emphasis ito sapagkat pag ating pong tinuklas ang ating pong bahagi sa usapan ng katawan, may kinalaman po dito yung pong spiritual gifts na ibinigay po sa atin. Okay? So, for me, healthy, good, and helpful na tayo po ay magkaroon ng klarong unawa sa kung ano po yung kakayahang ibinigay ng Panginoon. Because sa usapang task, ang task ng Panginoon ay nakadepende sa kung ano po ang kaloob na ibinigay po niya sa iyo. Sa madaling salita, kung binigyan ako ng gift of teaching, siyempre lalabas ang task ng Panginoon sa akin is to teach. Tama po? So kaya napakahalaga sa mga mananampalataya, isang bagay na dapat nating binibigyan ng atensyon, yung pong matuklasan po natin. So pagkat ang Panginoon daw po, ang banal na Espiritu in particular, nagbigay po siya ng kani-kaniyang kaloob. And you know what? Dito ko po nakikita yung ganda ng gawain ng Panginoon kapag ka po lahat ng binigyan ng Diyos ng kakayahan ay magfa-function accordingly. I mean, in our awareness to the task given ng ating Panginoon sa atin. So, ito po'y may kinalaman sa kung ano yung kaloob na kanyang ibinigay. Ang sabi ng verse number 1 again, now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. You know that you were Gentiles carried away unto these dumb idols, even as you were led. Wherefore I give you to understand that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed, and that no man can say that Jesus is the Lord, but by the Holy Ghost. Verse number 4, sinimula na po niya. Now, there are diversities of gifts, but the same Spirit. And there are differences of administrations, but the same Lord. And there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all. Mga kapatid, sa katotohanan po, hindi po tayo lumalayo pa o humihiwalay pa sa unang puntos natin patungkol sa katotohanan at katuruan sa church. Mga kapatid, mga minamahal, lahat sa atin, sa katotohanan ito, dapat ma-encourage tayo. Because humanly speaking, sometimes may mga namamaliit tayo. Okay? In the reality of life, hindi naman lahat ng parte ng katawan mo malalaki. Di po ba? So mga kapatid, mga mananampalataya, gusto ko lang pong i-lead tayo doon sa idea na talagang kung ang pag-uusapan, yung pong katuruan at katotohanan sa iba't ibang parte ng katawan, hindi po ito idinisenyo para magpaligsahan, para magpagalingan. Sa madaling sabi mga kapatid, kinakailangang mag-complement tayo sa isa't isa. Okay? At dito po, dapat malinaw sa atin yung designated performance. Ibig sabihin, according to the spiritual gifts. Kung ano po yung spiritual na kaloob na ibinigay ng Panginoon sa atin, ito po yung task na dapat natin pong ganapin sapagkat ibinigay niya sa iyo ang kaloob na yan upang gumanap. For you to perform and to participate. Amen? Kaya nga, kahit na sasabihin po natin, na ikaw, sa tingin mo sa sarili mo, hindi ka kasing galing ng iba, hindi magiging problema yon. Bakit? Kasi hindi naman po pagalingan sa katawan. Hindi pagalingan. Diba? Yun ho ang kamalian ng marami. May mga umaakto naman na dahil nga meron siyang pagtanaw sa kanyang kagalingan, minsan namamaliit natin yung iba. Nilinaw dito ni Pablo, hindi natin po pwedeng sabihin na talagang, halimbawa, sabihin ng iba, hindi ka parte ng katawan. Sinabi niya kay kamay, hindi ka parte ng katawan. O, dahil ba doon, hindi na siya talaga parte ng katawan? Sometimes, ganun yung napifeel natin eh. May mga pagkakataon po na dahil minamalit natin ang sarili natin, na ang tingin natin, nobody tayo, wala tayong magagawa. Mga kapatid, of course, kung ang pag-uusapan, reality talaga, wala naman talaga tayong lahat. But listen, niligtas ka ng Panginoon. Amen? Tinubos tayo ng Panginoon.
At ang Panginoon ang siyang nagbigay sa atin sa pamagitan ng banal na Espiritu ng kani-kaniyang kaloob, ng kani-kaniyang kakayahan. Ano ang purpose ngayon? Tama po? Ano ang purpose? Bakit ka binigyan ng Diyos ng magandang boses? Di ba? Para magtinda ng taho? Well, walang masamang magtinda ng taho. At napakasarap marinig na ang nagtitinda ng taho, ang ganda ng boses. Wow! Grabe yung nagtitinda ng taho sa amin. Tenor! Di ba? Taho! Di ba? Parang operatic ang dating. Di ba? Sa usapang church, it is good for you to somehow understand that the reason why I gave you beautiful voice because ang task ng Panginoon sa iyo is to glorify Him and to sing for His glory. Amen? Yun ang kaloob ng Panginoon. Di ba? Binigyan ka ng kakayahan o kaya ng puso na talagang magaang ang kalooban mo sa mga bata. Kung ganun, di magministeryo ka sa mga precious rubies. Natutulong sa'yo para sa mga bata. Di ba? Hindi sila yon. Tutulong lang po ang precious rubies para sa pagtuturo sa mga bata. So napakahalaga po, natawa sila, lakas eh. Napakahalaga po na ang bawat isa sa atin tinutuklas. Di ba? Pansinin niyo po, may mga taong kahit anong, di ba, pag nanais niyang tumugtog, iba talaga yung talented. Iba talaga yung gifted. Kaya nga in-encourage ko sila, Ma'am Jenica, kasi ang isang medyo masasabi ko pong nakakatuwa sa akin na talagang from scratch. Nagsimula sila, as in zero po sila. Ngayon may mini orchestra na rin po sila eh. Nakakatuwa, mga kapatid. Yung pong, alam nyo, yung heart na ganon, yung tiyaga na ganon, bihaya ng Panginoon yun eh. So, kaya doon po sa kanilang matutuklasan nyo eh. Diba? Alimbawa, yung mga violinist natin. Alam mo dyan, yung talagang merong potensyal na tumugtog at alam nyo dyan yung may potensyal na maglinis ng violin. Pero parehong violinist yan, di ba? Yung isang violinist, yung tumutugtog ng violin. Yung isang violinist, yung naglilinis ng violin. Pero parehong violinist yan, di ba? So, ang point, maraming bagay po na kahit ipilit mo, kung hindi ka para doon, wala kang magagawa eh. Di ba? So, balik na naman tayo sa truth. Kasi kung paa ka, ang concentration mo sa trabaho mo bilang paa. Di ba? Huwag kang makipagpaligsahan sa kamay kasi may designated, di ba, participation and performance eh. Meron talagang role or task na para sa paa. Paa, ikaw ang pagkakakain, ikaw ang kukutsara, ganun ba yon? Di ba? Siyempre, kung paa sa usapang lakaran, paa po yan. Sa usapang takbuhan, paa po yan. Sa usapang tatalon, paa po yan. Tama po? Hindi ho magandang tingnan, medyo awkward na naglalakad ka, kamay ang ginagamit mo. 'Di ba? Doon ka dapat sa mga ano ba 'yon? Mga carnival, di po ba? Yung mga super talented Pinoy, yung kanya-kanyang malinaw po sa atin na talagang may trabaho ang paa, may trabaho ang kamay, may trabaho ang mata, may trabaho ang tenga, may function po tayong lahat. And again, kahit ang tingin mo kalingkingan ka, hindi ka po pwedeng maliitin. Maliit lang sa sukat ang kalingkingan, pero meron siyang task, meron siyang trabaho, meron siyang gampanin na hindi kayang gawin ng malalaking bahagi ng ating katawan. Hindi ka po pwedeng gumamit ng malaki pagka, naintindihan nyo po? Hindi pwedeng malaki gagamitin mo dyan. Inuulit ko sa inyo, pagka ginamitan mo ng malaki yan, punit yan. Ano? Diba? Pagka po pinag-usapan po natin, meron pong gamit ang mata, may gamit ang tenga, may gamit ang ilong, may gamit ang lahat ng parte ng katawan. So, it is also good to understand the tasks of the body for us to perform accordingly doon po sa designated function, mga kapatid, and designated performance. Kaya po, ang nangyayari sa atin dapat, na-appreciate natin ang isa't isa.
Kaya nga yung mga workers natin, medyo nagiging particular po ako sa kanila. Na kahit busy po ako, once in a while, kinakausap ko sila. Kasi ang magandang tingnan, yung mga workers, complementing, not competing. Pag tinignan nyo po sila, may kani-kanila silang galing. Meron silang kani-kaniyang kakayahan. Di ba? So, at yun po, pag pinagsama-sama nila, ang ganda po ng magiging resulta. Pero pagka nagpaligsahan yung tatlo, halimbawa lang po, ginawa nilang parang pretty boy contest, ang ating pong ministeryo, mga kapatid, syempre, magsisimula ng meron tayong kani-kaniyang manok. Sasabihin ng isa, kay Pablo ako, yung isa kay Apollos ako, at yung isa kay Kibul, ano pala, di ba? So magkakanya-kanya po tayo. So hindi po dapat ganun. Hindi po dapat ganun. Ang dapat po mga kapatid, i-appreciate natin ang isa't isa. Halimbawa, itong mga nagbabiolin. Sino mga tumutugtog ng violin dito? Pakitaas ng kamay. Ayan. Kayo yung mga tumutugtog ng violin. Pagka kayo ay nagpaligsahan sa isa't isa, halimbawa nakikita nito, ang galing ng tugtog dito, masundot nga sa ilong to, di ba? And then dahil dyan, hindi siya pumangit na yung tunog. Kala nyo ba siya lang ang naging kapintas-pintas doon? Hindi, yung kabuuan nyo. Di ba? Lalo na sa usapang musika. Meron pong iba't ibang instrumento. At meron pong mga mananampalataya na iba't iba ang kakayahan. Kaya sa opening number natin dito, meron tumutugtog ng gitara. Sa opening number natin dito, meron tayong tumutugtog ng violin. Sa opening number natin dito, ano ba tawag doon sa ano? Bells, di po ba? At iba-iba pa mga kapatid. At nangangarap pa ako na magkaroon pa ng mga other musical instrument para lalong gumaganda ang music ministry ng church po na ito. Why? Because we consider this church as the body of Christ at meron po tayong iba't ibang bahagi, yan ay katotohanan na hindi natin mapapasibalian. Kaya nga mga kapatid, wag nating iitsapwera ang ating sarili at wag nating iitsapwera ang iba. So, ang message na ito ay dapat magdala sa atin sa harmonious church relationship. Sa healthy relationship natin bilang mga bahagi ng katawan. Meron pong pagka pinatayo natin dito, makikita nyo, gifted talaga sa song leading. Makikita nyo, gifted talaga sa emceeing. At sa ilang mga bagay pa. At yan po'y sinabi rito. Napakahalaga po, mga kapatid, ng ating pong tinatalakay nito. Alright? Dito ngayon papasok yung teamwork in the body of Christ. Yes. Tingnan niyo po yung simple, yung flow of thoughts. Pinag-aralan natin the truth and the teachings about the body of Christ. Okay? Iba-ibang parte po yan. Ito po yung different parts. And then, yung pong task of the body. Designated performance and participation. Dito naman po sa tinatawag natin teamwork, yung divine peace. Diba? Yung bang makadiyos na kapayapaan. Alam nyo po, dito, ang naging problema, meron pong mga kiskisan. Meron pong mga iringan. Tingnan nyo po, even in the small groups, Precious Rubies, payagan niyo po ako. Gagamitin ko kayong illustration. Kasi kayo po yung obviously, napakarami niyo pong itinerary sa mga panahong ito, mga labas ninyo, mga out of town, na medyo malapit-lapit na tayo sa out of the country, di po ba? So siguro po, para in picture, ma-imagine po natin. Halimbawa lang po, gaano kasaya pagka magkakasundo kayo? Bagamat ako, sa nakikita ko, mukhang hindi naman kayo nagkaka-conflict kahit minsan no? Mukhang sa tingin ko, di ba? Alam nyo, ang dahilan kung bakit may conflict? Hindi nyo natututunang mag-adjust sa ugali ng isa't isa. Okay? Kasi hinahanap natin, ay ako hindi ganun ang ugali ko. Well, yun nga po ang dapat maging klaro sa'yo. Dahil magkakaiba kayo, magkakaiba ng ugali. Okay? At ngayon, mga kapatid, posibleng yung gusto mo, hindi gusto ng iba. Pwedeng yung paraan mo, hindi gusto ng iba. Alam nyo, sa usapan ng maturity, kaya tinuturo natin na ang isang spiritual na mananampalataya, yung nag-grow,
hindi po siya lagi ang isinasaalang-alang. Di ba? Tingnan niyo po kung gaano kasaya ang fellowship kapag in harmony. Di ba? Kapag payapa. Kaya huwag kayong magpapasimula ng pangkagalingan ng mga pagkakadiferensyahan. So napakahalaga po na sa church, ganun din po. Maging particular tayo. Teka, lahat tayo, miyembro ng katawan ng ating Panginoon. Hindi po maganda na sinisipa ni paa ang ulo. Hindi ba? Ang hirap nun eh. Hindi ba? Yung sisipain mo yung... Mahirap po mga kapatid na ang bahagi ng katawan natin hindi po nagkakasundo. So, the same thing is true in the local church. Mga kapatid, differences. Di ba? Marami po tayo niyan. Yung pagkakaiba. Pagka pinayagan nyo po yung naturalesa natin bilang tao, alam nyo po sa church, pati kurtina pinag-aawayan eh. Anong klase ba naman yung pastor natin? Ba't ganun ang kulay ng kurtinang napili niya? Siguro pinakinggan niya si sister. Diba? Sometimes ganun po. Kurtina lang kulay lang ng kurtina. May mga pagkakataon po, hindi natin natututunang mag-adjust. You know, ang sabi po ng Bible, para daw walang, di ba, kiskisan, matuto tayo, mga kapatid, na mag-compliment sa isa't isa. Let us appreciate one another. Iparamdam natin sa kapatid natin, alam mo, huwag mong maliitin ang sarili mo. Meron kang mahalagang bahagi sa church na ito. Lahat tayo may kabuluhan. Huwag na huwag kayong mga hamak ng kapwa natin. Huwag na huwag tayong magsisiraan, mga kapatid. Huwag din tayong maging sanhi ng kasiraan. Huwag tayong maging dahilan ng katitisuran. Maging maingat po tayo. Ito ay katawan ng ating Panginoon at bilang katawan ng Panginoon, maganda na tayo po ay mayroong magandang tratuhan sa isa't isa. Amen? Gamitin natin ang bawat kaloob na ibinigay ng Panginoon sa atin. Hindi sa ikatatayog, di ba? Hindi po sa ikapagpapasikat natin sa iba, hindi po. Use your gift para sa ikagaganda at ikalulusog ng buong katawan. Amen? Opo, mga kapatid. Kaya kong mag-drive, pero ibang-iba po yung kakayahan ni Preacher Jojo sa driving. Ibang-iba. Imagine nyo po, nagdadrive siya ng diretsyo, tulog ang lahat ng mga kasama niya. Di ba? Siya rin naman tulog, pero nakarating kami. Kasi humihingi kami ng pasensya minsan sa kanya. Pasensya ka na, preacher, nakatulog kami. Tulog nga po kayo, kaya hindi nyo po napansin, tulog din naman po ako kanina. Isipin nyo po kung gaano kalaking bagay sa buhay ministeryo ni FDB na may nagdadrive sa kanya. Diba? Ako po, para sa akin kasi, sa mga nagdadrive sa akin, ang pinipili ko, yung magkakahawig po sila. Yan, tulad ni Preacher Jojo. Minsan pag wala siya, si Brother Junjun, yung kung sino po yung mga medyo, para hindi po ako naninibago, mga minamahal. Diba? So, sabi ni Preacher kanina, actually po, complimenting po talaga yan. Sabi ko, Preacher, ibahin naman natin kaya. Ako naman kaya yung magdadrive. Tapos ikaw naman yung mag-preach doon sa speaking engagement. Sabi niya, Bishop, kahit lumagpas pa ng Pilipinas, ipagdadrive ko po kayo. Sabi ko, total, naririnig mo na ako lagi mag-preach eh. Kayang-kaya mo na yan, Preacher Jojo. So, alam niya na makapag-preach siya. Pero iginagalang niya yung kaloob na ibinigay ng Panginoon sa akin. Na pareho din po, talagang hinaharap ko ang katotohanan na hindi ko kakayanin yung kakayahang ibinigay ng Panginoon sa Kanya. So sa atin po, kung ganun tayo magtatratuhan sa isa't isa, hindi po yung paligsahan, hindi po yung pag hindi ikaw ang naging MC, maninibugho ka at magkakaroon ka ng sentimiento, tingnan mo naman yun. Yung pakinuha niya, uutal-utal yun. Di ba? Bubulol-bulol yun ang kinuha.
Dapat mag-isip ka nga, bakit bubulol-bulol pala ang pakinig mo sa kanya? Pero bakit siya ang kinuha? Baka nakita ng Diyos yung puso niya at nakita niya yung uso mo, di ba? Oo. Yung puso niya maganda, yung uso mo hindi maganda. Ang tamang attitude natin, pag may ginagamit ang Panginoon sa anumang larangan, dapat cheerer niya tayo. Hindi yung ihanapin mo, yung maipipintas mo sa Kanya. Mga kapatid, palakasan tayo. Amen? We need to exhort one another. We need to encourage one another. Kaya po, kapag meron pong ginagamit ang Panginoon, lalo na, tayo po, ang dami nating mga future preachers dito eh. Ang dami nating mga potential dito. Kaya isipin nyo po yan. Ang ikinututuwa ko po sa church natin, yung appreciation nga po. Yung bang pagka nakita natin, di ba? Sinasabi ko po, si Brother Kevin, for sure, merong kaloob ang Panginoon sa kanya. Na iba sa ibinigay niyang kaloob kay Brother Sigen. Na iba sa ibinigay niyang kaloob kay Brother Jet. Narinig nyo ba yung awit na gano'n? Kaya nyo yun? Kaya nyo ba yun? Di ba? Anong napipil mo pag na-appreciate ka? Ano nararamdaman mo pag na-appreciate ka? Ano napipil mo kapag ang pakiramdam mo may pakinabang ka? At ano rin ang mararamdaman mo kapag puro pintas ang sinasabi ng tao sa iyo? Lalo na kung alam mo namang hindi ka naglilingkod dahil ang tingin mo magaling ka, kundi talagang puso mo lang yan sa Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, mga minamahal, napakagandang paalala. Church, ang church ay body of Christ. The truth and teaching about the body of Christ. Meron pong iba't ibang bahagi. The task of the body of Christ. Meron pong designated performance and participation. Mga kapatid, the teamwork in the body of Christ. Dito po ang dapat harmonious. Diba? Divine peace. Pasok pa rin po dito yung participation. Teamwork. Tulong-tulong lang po tayo. Bawat isa po ang dapat iniisip ay kung paano po tayo makakapayapa at hindi magkikreate ng gulo sa church. Hindi ka binigyan ng Diyos ng galing para maging cause ng division, conflict sa church. Ikaw ay dapat maging willing na paggamit sa Diyos sa kakayahan at kaloob na ibinigay niya sa iyo. Mga kapatid, I hope and I pray na nakita niyo itong tatlong mahalagang bagay. Actually, 4. The truth, teaching. The truth and the teaching. The task and the teamwork of the body of Christ. Yung pastoral staff natin, sabi ko, hindi sistema ng iba yan eh. Pero natutuwa po ako na sa church natin, applicable. Dahil yung teamwork ng pastoral staff, yung teamwork ng mga preachers, yung teamwork ng mga usherates, yung teamwork ng mga deacons natin, yung kani-kaniyang kakayahan. Pansinin niyo po, kahit yung pastoral staff natin, iba-iba kakayahan yan. Diba? May kanya-kanyang potential po yan, mga kapatid. Hindi na tayo mag-uusap sa kahinaan kasi lahat naman tayo, kung tutuusin, mahina eh. Lahat naman tayo, may kahinaan talaga eh. Pero ang tatandaan natin, tayong lahat na may kahinaan, tinubos tayo ng Panginoon, binigyan tayo ng Diyos ng kaloob, sapagkat ang nais ng Panginoon, maging katibayan tayo ng kanyang katawan. Kaya ang bawat isa ay magandang matuto sa katotohanan at katuruan patungkol sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo at maintindihan po natin yung task sa atin bilang katawan ng ating Panginoong Jesucristo at kailangan po na magkaroon tayo ng teamwork, mga kapatid, sa ikapapayapa at ikagaganda ng takbo ng gawain ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Mga kapatid, teamwork. Teamwork. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po